Ayaw kita sa kanan. Salamat sa ako. Salamat sa special number, special song. Ini pa sa picture, at yun, to be a joyful life is not things, but honesty. This morning, atong panayon ko ang gusto na tutuloy na mga paramihan sa mga pagkalimon ang isang na share sa ito. Paul's lessons on contentment, and I believe, and it is true, na the word is associated with a very great application. We all business event, and then let's say it's positive point. Usahay kung kita sa wala ng mga sunan, suot, hindi na isang mga dito dito saya ba bukat sakit na wala, but actually somehow Paul's perspective of Paul's letter into the Philippian church, it was actually sa kasintasan he teaches contentment, and that is a very beautiful attitude na gusto sa Ginoo na maangko natin in order for us to enjoy things, to enjoy places, to enjoy people, and to enjoy even the list of his, special corrections for sa iyang blessings. So let's open and start your Bibles to Philippians chapter 4, and I have this key verse, in verse 18. Paul said, "But I have all and abound." I have all and abound. Let's pray. Kanino po ang bigyan ng mga limitado mula tayo sa mga ang sitwasyon sa mga kasi na bigyan tayo ng studio sa mga sa libon ang mga mga siguro occupied with many other things. Marami ka naman, hindi namin masaya kung ilang mga minuto na among iikutyan ang among pag-ibon sa sabat ng mga sinusunod. So, wala nila po ang mga paglalangin, ang tabang, ang minsan, wala ng Espiritu. Wala ng Espiritu ang pag-ibig, ang mga pag-ibig na lupa, ginawang Espiritu ang mga pagkasin, pag-ibig ang mga sabuta, pag-ibig sa pagkabang kayo sa pagka-empty sa mga pag-ibig, puna at pag-ibig sa imong pag-ibig, at puna at pag-ibig sa imong ibig. Tingnan na ako bukya sa mga service ng mga luwas. Amen. Pinaan na yung soul sa pagkapadayan at ang mga umat sa mga pagkapadayan sa iyo. I want us to keep in our minds that verse that Paul says, I have all and abound. And obviously, Paul was not that rich. Paul was not the able man. During his missionary journeys, his mission works, there are times that he needed for his support. And his boldness actually came from his conviction that the word of God is the word or the word of his people. And so Paul, when he inclined to ask for support, he was actually sharing with them the privilege of serving the Lord. Inanay ang nagtang sa mga soul, and also that Paul was a tent maker. And his point was, he didn't want to be a burden to the church, to the believers. So he worked for his own needs. But we also know that Paul came from a
encourage them to be content and to be wise, not to miss out any blessing to rejoice with. The reason of feeling incomplete or unfed or ang pagmamati na ako o experience natin na nagpunta o namulat sa kasing niya na kulang ang atong pinabuhin, kulang ang atong pinabuhin. So, let me continue with this types of discontentment. Dua ka classes of discontentment. And number one is harmless discontentment. Sa discontent spirit or sense of feeling na dili makadaot sa imong paglingon, that it will cause any destruction. It plays kani klase ng discontent or discontentment na nagahangin siya sa imong kasigasan kung ginabuhi nagahangin ka when you are praying for more to give to God, when you are praying for more to do for God. When you are waiting for more growth, Lord, let me help me grow more. Lord, help me do more for you. Lord, help me give more for you. And that is a kind of discontent or being discontent that is harmless. Second is the harmful discontentment. If the harmless discontentment plays for more, for the glory of God, harmful discontentment is it plays. It brings curse. It destroys us. It causes us physical strife, fatigue, and even mental distress. When you want more, having more. When you want plenty, having plenty. And that is discontentment. So, as we continue, as we look up to this line of Paul's lessons on contentment, let's start with his joy. Okay? Let's begin with Paul's joy. Paul's joy and the believer's suffering. Ang pagkalipay ni Paul kung ang pag-antos sa mga member o isuhan dito sa Asia Minor, particularly sa Philippines. Atong tanawang may show the grounds of his joy. Okay, ang grounds, ang titingnan, ang tinudan sa kalipay ni Apostle Paul. By the way, we cannot appreciate his joy if we don't know his suffering. You have to measure ang deepness o ang greatness sa joy ni Paul. Okay, I call it deep and great. Why? Because even inside the prison, he was praising the Lord. We cannot appreciate the deepness and the greatness of his joy if we don't know his suffering. And when Paul wrote this letter, he was true to his presentation. It means that he didn't lie. Wala lang siya na sumti pa para na-exhort and care sa mga Kristohan sa Philippines para na mabuhian niya ang espiritu. Siguro magpanawalan sila na nag-expect sila na sumti ni Paul sila ang iyang mga pag-antos, ang nasakit, ang kukulang niya, sila nilabot siya. Pero pili ka lang mo ang sunod sa salat ng Apostol Paul. The grounds of his joy, and also you will see the sufferings of the believers. Now in 2 Corinthians 11:20-23 to 28, just a glimpse, ang kita mo ang pila yung nagsuon kung sa ang mga pag-antos ng Apostol Paul. And somehow, sa nabasa sa Bible, try to compare the suffering
if a man devour you, if a man take you, if a man exalt himself, if a man smite you in the face. Okay? The highlight ni Apostle Paul ang mga utang na pwede mag-offend sa mga Kristohan dito sa Corinth. Verse 23. Are they ministers of Christ? I speak as a fool, I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in death oft. Of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. I hope you're reading your Bible. Verse 25, 3 times was I beaten with rods, once I was stoned, thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, in journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the women, in perils of the city, in perils of the wilderness, in perils of the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Beside those things that are now, that is coming upon me daily, the care of all the churches. Mga ito ang mga pag-antos na kaisipan. He mentions death, he mentions strife, he mentions beatings, he mentions hungriness. And yet he afforded to write a letter and says, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. That came from the heart of the man whose sufferings ay ang pag-antos. Maybe meron po, next to the Lord Jesus Christ. Of course, we have known many, some martyrs who died brutally. But this one, Paul suffered a lot, and that is for the sake of the gospel. Despite all his pains, offenses and bruises, insult, Paul still finds his joy in Christ. Ang kalipay ng Apostle Paul, wala sa iyang sitwasyon. Ato bilang lingkungan ng Yesu. Ang kalipay sa Kristohanon, kalipay na lingkungan, tulungtan, wala ang depende sa sitwasyon, kundi ang depende kung sa lingkungan ng Kristo sa ilang pagkakas. Instead of drowning himself, instead of drowning himself with the weight of suffering, sometimes we are tempted to play victim, doing with God, that is not right. That is not true. He chooses to focus on his heavenly citizenship. He chooses to focus and to think of his heavenly rewards. More than ang nasa kasi ni Paul, despite sa kanyang mga pag-antos na taghang tayo pag-antos. Dili tulad kayo nagtrabaho siya para sa kanyang dili tulad kayo nagdinuso siya, dili tulad kayo gusto siya makapag ng kinabuhay. No, it's not. It's for the salvation of the people. Regardless of dying maybe. Regardless of being deprived of respect. Regardless of being deprived of favor. Paul was still rejoicing in the Lord because he focuses on his heavenly citizenship. Yes, bukan kerana masing-masing ang sitwasyon kung kita mamatay ng mundo in ways laking ito. It's still happening. But of course, it's not denied. Hindi pa ako ba? To say, to think of God
grace. If you truly believe, okay? If you believe in God, believe also in me. I go to prepare this for you. And if I go to prepare this for you, and when I'm done, I will come in and take you to the Son, because where I am, there you will be also. That very place of Jesus is right now in his soul, dito ka, para pagkakaroon. And para kayo sa loob, wala yung wala yung tabol, wala yung bugnaw, wala yung kanya. Yes, amen. Are we happy? Are you joyful? Or maybe the question is, are you still rejoicing in Christ? Despite of many problems and heaviness and situations like nobody likes. The grounds of apostles' joy ato specify when one was mentioned. Muna ang gamot sa kanipay, the furtherance of the gospel. Paalam man ano siya, basta kayo masangyaw ang gospel. It's fine. Their conversion at nawasan sa mga tao, ngayon ginawalingan, dakong tayong kalipay sa inyong sitwasyon. Kung saan gamot sa inyong kalipay, pagkalipay na sa Ginoo, ang bunga sa pagkinabuhi sa mga Kristohano na nagkakitan niya. Ngayon niya, I'm not after other gifts. I am after of your fruits. Ito na po sa ito. And then, the ground of his joy, as I have mentioned, ang iyang heavenly citizenship, and then his eternal reward. Let's go to the believer's suffering. Why I do this way? Because when the believers are suffering, Apostle Paul is suffering, he exhorted them to be joyful with him. So the sufferings of the believers, mga exhorted sa Ginoo, the best snatcher of joy, okay? The best snatcher of joy, next to sin. Ang salabi ng pinaka-snatcher sa kalipay. Pag naalas pag nagpapasala, wala kang kalipay, wala kang kalipay. Hangtod na mag-inol sa ikaw, magbalik mo sa Ginoo. The next to sin, joy snatcher is suffering. Pag-antos, kabuka. Mga butang na nawala sa ating kinabuhi. Mga butang na ginatapon-apon dahil ang pag-atos sa balintano o maybe mga balatinan o hate time. Hindi mo nagsuon o mga kasuhan dito sa Pilipay, huwag mo sila possible ang ilalagay sa Pilipay. Because of wrong decisions, they were maligned and evil spoken of by others. Kung saan na isuti sa ilang butang-butangin sila. Opposed and is discriminated against by reason of conviction and right choices. Nasa kinahirap na sakto na tama, ibarok sila sa mga tukulan, and then people are mocking at them. Ngunit, kung sa sakit mo na gusto na hindi tama, illness also never, and this one thing very sure, these Christians at Philippi are not rich people. They are poor people. The dimensions of the Corinthians will aid also more the church of Macedonia. Muna yung mga pagkakos, naabay na ito. Nagawag na ang mga pagkakos. Kung naabay ang linya sa mga summary sa Apostle Paul, naabay ang inyong pagkakos sa mga tuwag ko. Visit the Lord, he says, rejoice in the Lord. And again, he said,
These are potential causes of distress. Ito lang ang magkakaroon. Ma-distress kita, ma-feel ko ang discomfort, tapos matabotas ko ang discontent, dahil hanap ng pinabuhi, tuta wala rin sa mga, tuta wala rin sa balatihan, tuta wala rin sa kabutan, tuta wala rin sa tao, wala rin sa sitwasyon, tapos na mga discontents. That if we're given a chance to choose, we have our risks. But we say again, our joy should not be dependent to our situation. Our joy should not be dependent to our circumstances. Our joy should depend on the Christ, what He has done, and what He is doing until this time. And you see, my soul, kung ang pagbutan o kung kasakit sa mga kasagasan ng buhay, it might sometimes cause us defeat. Ito mo, gusto ko kasama, gusto ko gusto na nakonsumo ko sa experience. Kailangan ko ba ito sa visitation of the Word of God to the Apostle Paul was, I suffered not the reason, but I managed to rejoice in it. So in our minds, unsay na sa iyo na muna, unsay na sa kasing-kasing sa Espiritu ni Paul, why he was made able to manage and to handle these circumstances na wala ang discourse sa iyo pagpalipay. Yes, Lord. Muna issue ng mga major revelation sa persecution sa mga Kristohanon dito sa Pilipay. Number one, they were being persecuted, or the persecution caused by this one. Roman authorities due to worship, to emperor worship. Na-impose o klase sa decree ang empire na ilang simbahon ang emperor. And can you imagine if in reality ka sa department under the government rule, how hard it is, you know that there is only one God, you know yung pag masunod mo sa office, dapat mubaw ka, refer ka, masimba ka sa emperor. And I can remember danger and stress dito sa government. Number two, when ang cause of pagbuhat sila ng pinitang internal disunity and selfish ambitions among the brethren. Nakakali ka yung timog sila taliwala kaya ito ang selfish ambitions among the brethren. At the expense of offending each other. And number three, the threats of false teachers which promotes divisive doctrines. Mga false teachers na nagdala false teaching sa Lord na nag-cause of division. Dahil sino may sumon ang ilangan na sitwasyon. Ang ilangan na sitwasyon. Now, to sum it up, including ours, the sufferings of Paul, the suffering of the Philippian church, believers, and your suffering are circumstantial in nature. Circumstantial in nature. Situation. That is why Paul was so bold and so confident that if the believers would embrace a principle that he learned, ilang tunan na sumok na gawan ko sa prinsipyo na tunan niya pasupong, then to rejoice in the Lord is very, very possible. To rejoice in the Lord is very, very possible. Now, by the way,
the Lord. Isa na lang para mag-rejoice in God's name. Minsan man kapag-o sa kasikas, kung sa'y ako nag-ipon para mag-rejoice sila sa inyo. Siguro, it takes trust, it takes faith, it takes maturity to rejoice in the Lord regardless of our problems. Sana'y hindi ka sa mga nagsugan, dahil hindi ka sa mga nagsugan na lalang ko sa klase, course, we have to wear down face, and everybody can sense something is not right, something is going on. But it's not a good testimony to yourself. It's not a good testimony to think that we are not good, that we are right. It's not a good thing to think that we are the least among the brethren. It will only bring us lower. But you see when you there, inside the prison, chained, maligned, Paul and Silas, they praise the Lord, they thank the Lord, and wrote the letter, he exhorted the church, and nagkaroon sila na namin sa kanila. One of the good things we can learn from the Philippine church is this. Despite their situations, sufferings, and pains, including their poverty, these believers, this church, they were so mindful na munahula sila. Kung usawa nila na mahirap silang labanin o partner na Apostle Paul sa pagtabang sa mga Kristiyanos kung sa pagpadayan at pagpadayan sa bayan. Imbes na malunod sila, maduwas sila sa ilang mga problema at pagpapon. Nagulahula sila kung saan nila na maging kapanin sa bulabog sa Ginoo. Kung saan na maging mapuslalo magiging sila niya sa misyon. And that is why we have spent Corinthians chapter 8. Despite their pagpapaliwan sa ibang na, they begged Apostle Paul to receive their offerings. Okay? Mutukan sa nila mga isuon, nagulahula kita, nagulahula kita, kung nahalang ko po wala. Sumpati, masumpati. Inuupan siya. And the same thing is true, that when it comes to one another, it's so hard. It's so hard. They don't have money or much money, but they realize this is the only way that they will partner in the ministry and ministry in this. The point is, instead na nakakita sa mga ulan-ulan, yung gusto, yung sakit, yung offense ako, nakaw na, kasakit sa tuwa, kasi mga kita sa mga utang-utang na why not think of something you will do for the Lord? Why not you think about
experience. So make sure there is a way of easing ourselves from all heaviness, and that is to make ourselves with God. Then, in what way the Lord is known that we will rejoice in Him, and there are many reasons that we will rejoice in God. Now, speaking of ways, mga inuuna na buhay ng mga Yesus, diba? Nagkaiwala sa mga Yesus, nagkaiwala sa mga Yesus. Pero kung saan sila naman ang doktor ng mga Yesus? Ano po sila pagkalimay nito? Sa family, friends, fellowship of church, acquaintances, even in the world. But this one, it will be, is very, very blessed. It blesses. They find a way to ease their sufferings, maybe to ease to lessen the burden before us come to things that we can do for the work of the Lord. What happens is laws. Sana may nahihingan at pagsot at tanto sa sakit katapos sa mga tuloy na hindi ka ng patumalakad sa inyo. Wala na hindi nahihingan para sa pagkakas. Nagsina ng pagkakas sa inyo. Nagsina ng pagkakas sa inyo. Wala na Number 2 and last. By the way, ginagawa sa mga speech regarding yung partner way. Ngayon ko siya mga exist, mga outlet na ito pa. Ito yung mga sinabastansya. Hindi ko, nakailan missionary, kailangan ko yung partner sa mga mga pastor. Iyawan sa inyo sa inyo. Natin mga kailan, masukot na mga workers, mga pastors, ask the Lord of them. The least that I can do, of course, God will give you the capacity. And I remember, last time, we announced Pastor John to the project sa Works of Maya, ngayon ituwa yung mga libong ito sa buhay ng mga manok. Tapos sa mga manok, dito, magkakos na sila, nagigita sila buyer. Why do you buy one or two trays? Yan po ang ito. Bayad naman mga trays, paglaw ko po sa mga trays. Yung mga trays. Kaya ito yung mga trays, hindi sa kasunod ko yung susunod, mahal na sa mga. Amen? Just an example, na natin yung makita ko lang mga butang, hindi sa dito na malulog, natin mga butang, kung ito mahimok, isa sa ato na kuliyon, isa sa ato na kulangon, isa sa ato na kuliyon, we can still do something for the Lord if we will. If we will. Anything. Number 2, pinagawa ko siya. Our joy is in God, not in words. Amen? Amen? Ito ba ito pa? Let's see natin ulit. Ilagay now my goods. Yung mga pagkakita na kawalan ko ng sleeping service niya, wala ko ng panakal ko ng video, wala ng lino siguro. May mga kalipay o conventional na practice, but actually, we understand. That at the end of the day, our joy is in God, not in material things. Second, and last,
and instructions on contentment. Ang iyang mga learn kung mga instructions, ang iyang grace, kung iimong po niya mga instruction, yakto sa mga nagka-Philippian and other churches in his time. 11 to 13. Ilan po yung sino isa ko yung Bible, chapter 4, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, wherewith to be prepared. I know both how to be abased, and I know how to abound, and everywhere and in all things I am instructed, I am trained both to be full and to be hungry. I am instructed, I am trained both to live in plenty and to live in want, and still okay. And in verse 13, wala na lang ako ng mensuon how big the deal was. They can do anything. But somehow, in primarily, the context is telling us that the all things here are two things actually. Kumanin ko siya, I am trained, I am instructed. I am taught how to live with empty and how I am taught how to live with full. Then in verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Now, it is giving us an implication that the kind of thing that the Apostle Paul was having in mind, about contentment, was something very hard. Something that he can do himself. Hindi niya makaya rin. Hindi niya makaya. Kung sino-sino na una, I can do it. By the way, ang ministry ng Apostle Paul ay kung ginabuhin, all is nag-ikaw, nag-hatag ang training ka natin sa grace of God. I am what I am because of the grace of God. Because 1 Corinthians chapter 15 verse 10. So here, Paul's learning and instructions in contentment. Paul has learned a principle. Okay? Paul has learned a principle that governs his perspective. Mo yung govern ng iyang direct sa ibang pangako sa pinabuhi kung sa iyang pagpamanaga how to live good in times of day. Okay? How to live good in times of day. Yan isa, hindi tayo kung may magulang na ito. Okay, good, di ba po? And for Paul, that is so hard to do. And he added, and also I've learned how to live right. Okay? Nasa kailangan, how to live right in times of plenty. Kung saan mo pinabuhay na sakto matawag at tumawag sa Ginoo, na mga tahimok sa Ginoo, sa panahon na bumana ang ating pinabuhay. Again, Apostle Paul acknowledged and admitted that it is so hard to do. And he said, but I can do all things. By the strength of Christ, I can live good in times of need. By the strength of Christ, I can live right in times of plenty. There are limitations that actually Satan is using plenties or plentiness or plenty. I mean, even the blessing ng mga kalangit sa Ginoo, sakyan sa nawa. Nakuha na yung nalibo, hinundan. Nagbugbog na Ginoo na atong pagkakabuhay. Nakuha yung hinundan nagkamay o nagkabugnaw ang ating pagpamalagat sa Ginoo. That is hard. To live good in times of need and to live right in times of plenty. Lesson number 1. That while in need, samtang naapos
It is only by the strength of Christ that we could simply, okay, one ang reason kung explore. Na sa panahon, nagdaghang na nanon, sa pusok sa Ginoo, imong i-let go ang mga oportunidad na maka-gain ka enough. I-let go mo ang mga sitwasyon na magkakwanta ka at magkasupply sa iyong needs para tayo enough, but you let it go to keep the balance of everything. To keep the balance of everything. Paul said, I know. Ay nagsulti sa kuha, nilagay sa kuha. And I know. And I learned how to be abased or to be hungry and yet rejoicing in Christ. It sounds hypocrisy, but it's not. Tinungkol ang kasagasang ng Apostle Paul when he said that. So later we understand why is the balance, like balance. Lesson number 2. By the way, number 16. In Hungary, pag gutom kita, kulangan kita, there is so much cravings for enough. Right? Right? Make sure? Yes. Pag gutom kita, pag kulang kita lang, dahil mo pakanto niya, enough. Enough. And that cravings drive us to something. Number 1, to serve people. And that is sin. Because after all, kung bihaga, ibuwan sa Ginoo sa imuha, kailangan ng iyong pagpapagabay ng iyong pagbalingo, you miss something. Number 2, it drives you to self-pity and then overwork. Kung sa grabe nga pagkatuloy na enough, you overwork. You compromise other things. You compromise other people. You compromise other priorities. Why? Because you are craving for enough. Enough. You can afford to just live in wants. Next, it drives you. Mga mga bantay ko na may sunan ng Ginoo. Ang anong craving for enough, pinakata sa enough, or craving for enough, cause us to compromise our conviction. Nagdili siya tama na tumaagi, but we grant them. Why? Because we want enough. Means and ways that sometimes we knew that we take is rooted from the worldview or the practice of the world or the world itself. Sahay, ako na nagdagos na walang pamahangin, nag-isang tuntas o pagbalingon, tuntas o pagkasing-kasi, akong ginagagos, ginagpiyong-piyongan na nato tungkol sa grabe ng highway. I need it. Wala ito naman wala na-realize. Wala siya klase ng sitwasyon sa pagkibuong it seems like you have no God. It seems like God doesn't care for your needs. It seems like God doesn't care for your wants. Ikaw ikaw na. Yung kanila, kapit ko na. You say, our heart, our joy, our labor, and we, if God is not pleased with it, if God will not bless it, it will bring joy into our lives. Kung makuha ka sa mundo mo, tulad na compromising with means or ways, but God will not give you joy. Number 4 is trust. Complaining, murmuring, aking, ano siya, gusto kita ng
Ang imo lang ginigol, ang opportunity na makakita ka, makikita ka, why? Because you want to keep the balance of the day. Hindi ka gusto mag-compromise, hindi ka gusto na magulangan dito, hindi ka gusto na mag-open, hindi ka gusto na magulangan yung imong gabuhaton para sa mga kulingon, sa Ginoo, sa imong pamilya, sa imong negosyo sa ka. You want to keep the balance of everything, and then you just let go of opportunity. You didn't want that. Kini, while in plenty, it is only again by the Spirit of Christ that we will let go of opportunities to gain more. Kanina, to gain enough, to earn for enough. Ikaw to gain for more. Isa ka, nakulang ng grace ng mga truth. Kinsa daw ang gusto ng ulpin ko? Wala ito na sa inyo. Sa akin wala. Medyo kayo sulat. Wala pa. Yan pa. Ano? Ikaw wala pa. Yung paglaan ng sulat. Nagkakilala pa sa kanino. Wala pa. Nagkakilala pa sa kalayan sa lahat sa wala. And then the tendency is you will keep inutitigan na or you will ask for it. Ask for it. Again, I mentioned to keep the balance of everything. Verse 12, I learned how to abound everywhere in all things. This knowing is both taking advantages of seizing opportunities blindly. Kita mo na ba sa mga opportunity kita mo dahil sa ito, blind kita. Wala na rin kaluan. Wala ko yung natalaw. Wala ko yung nakuna ang advantage, disadvantage, alam
Okay lang ka sa bayan. Ang naganda na kayo, okay lang ka. Okay lang. Ang nagpisikan ka, okay lang ka. Yara sa'yo, kaya mo ba? Okay lang. Kaya ka sa iyo ko. Able na magkapalit mo motor. Nagpalitan mo ba? Ha? Discontinue ko mo sa discontinue ko sa bayan. Nagpalit mo motor. Kaya di man mo ito paano mo sa iyo. Hindi na first place, ito na sa tao na wala na ngayon sa iyo patay ka rin mo. No, it's not that you're able to na wala yung mo. Yung bike wala naman po kayo ibalik ito na sa iyo mo. Okay mo sa pagkakas. Wala siya magpapul. Wala okay. That's the picture of false contentment. We can try other brands for convenience and comfort. We can try other places. We can taste other tastes of food. We can try many other colors of dress or anything. As long as we can afford. Yung ba, if we can afford crispy pata, we can eat crispy pata. Pero kung hindi mo ma-afford lang is only we have to eat, it's fine. Right? But that's it. Nakaya mo. Nakaya mo. Nakaya mo. Bulan sa tina. Bulan sa ito. Bulan sa ito. Bulan sa ito. Tunay mo na panahon na isuot ang anak na akong sitwasyon. At the same time, habang panahon ng iba, bugana sa ito ang atong sitwasyon. Kung asa ang duwa, be content. Be careful in wanting things or more. Be careful in wanting na mag-design ng anong pa. More to more. Hindi na po sa ito. I have learned whatsoever state of God and I will do it. Not still, let's say. It is movement. When you're able, God bless you with try other things. But remember, keep the balance for you. Muna ang tapos ng Number 4, lesson. Contentment, contentment does not put us in a line not to cross over. Hindi na siya ito na, okay, kaya sa line, wala sa contentment. Only ang contentment, ulapas ka na, discontentment na siya. So, hindi na siya magpagsuon, ang inside na makita ng sa pagiging as implied by the apostle. Contentment does not put us in a line not to cross over. Contentment is switching out our 2 feet from one line to the other, okay? And while keeping the balance of movement, this one is abounding, this one is innate. But the balance of movement is equal. The same, wala yung problema. Kung dali ang mag-move, okay na. Wala yung problema kung dali ang mag-move, okay na po. Hayahay tayo, bisugod tayo, it's fine. Be content with what God has given. It doesn't fit. You're not going to dream of money. If God has done that, then that's good. But you keep the balance of everything. And again, the balance of everything. Even the Apostle Paul, I can do live good times of need only through Christ who enables me. I can do live right in times of plenty only through Christ who enables me. Now, the closest word to understand that right contentment is the word balance. This one, I keep on mentioning balance, 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 balance. Listen to this. Okay.
Less with everything, fine. Much of everything, fine. When one goes down, everything goes down. An example of this is this. Kung nag-aspire na mag-tuwid ka o more time para sa pagpapalito, the same time you aspire more time for you. It's balance. Okay? Kung nangyay ka na mag-add up ang iyong income, mangyay ka mag-add up ang iyong giving sa ito. That is balance. Then I have this picture and so that I hope we will stand corrected that this is our way of life. Because this is so sad that when there are opportunities to give to missions, when there are opportunities to contribute, to participate in financial offering and in project, it seems like it is so heavy. Okay? It's so hard. But why is it when we buy it for ourselves, we don't live it? There is no balance. Kung para sa inyo, kung para sa inyo, limited. There is no balance in that. Okay? Time, effort, anything. And I have an example before that. Let me continue. When one goes up, okay, everything goes up. You can allow God to give you your desire to have more time for yourself than I believe the same should happen. That we should have more time for God. More time for your children, more time for your husbands and wives, more time for your work, more of everything that is balancing everything. So given that not everybody balance opportunities because you want to maintain the balance. You have to keep the balance. Even if baliwala ang oportunidad, kung kayo gusto nyo i-keep ang balance. And that is so hard. Why? Because our nature is so inclined to enough. Our nature is so inclined to more. That is Paul said, I can do it. But I can do it by the strength of Christ. Gusto mo kayo sa mga pinagin ng buhay. Gusto mo kayo sa mga pinagin na tama sa pagpapalihan sa pagpapalihan kung isang po diyan sa pagpapalihan and yet representing. Contentment is a matter of living good in times of need and living right in times of need. To be a principle. Because that is the key principle for choosing a person why or what made him able and so confident and so true that even in times of distress, discomfort, and even situations seems defeating, we can still smile. We can still smile. If contentment brings joy, if contentment brings joy and peace, discontentment, on the other hand, brings trouble and strife. In our Christian life, in our relationships, labor, and service. Why? Because it pushes us. Muhagi ka sa tumutulog ka sa tuwa, magkita sa tuwa, na pilit na tayo mag-balance ang pananampalataya. So what will happen? So, amoy, pressure. Now, this is the way of balance of prayer. Give to God what is good to Him, time and anything. Give to the ministry time and effort.
good to it. Give time and energy to your work, that is good to it. Give to your husband what is good to them. Give to the wives what is good to them. Give to your children what is good to them. And so everything. That is keeping things in mind. What is one? And that is here is Paul's great lesson on the prayer. After this, we will pray to God. To be contented in whatever state we are is the secret. Okay? Is the secret to experience the unparalleled joy. Unparalleled means walay equal. Walay kunabaw, walay pariha, di kalipay. Nabisan ana yung sitwasyon, kailangan sitwasyon ito, kailangan sitwasyon sa kalipay, and yet they have joy in their hearts. Unparalleled joy. A kind of joy independent of any circumstance. And listen, and whenever we want enough, sa panahon na gusto kita ng enough, sa panahon na gusto kita ng dugang, we should make it more of everything primarily for God and of God. Bakit ang panahon, we want enough, we want more. But you want to make sure the lesson of this world. You should make it more of everything primarily sa Ginoo o sa iyang tulong o sa Ginoo. Marami kung may pinaka-balanse sa anong masuhang Ginoo. Amen? So this is the secret of God. And I can just imagine in your guys' chapter 3, I want more Christ. I want more Christ. I want to know more about Christ. He is inviting more trials. He is inviting more heaviness. He is inviting more dangers. But he doesn't care. Why? Because he is Spirit. And he has proven many times that his joy, the real joy, does not depend from the situation. It depends on the relationship. You have this kind of testimony of God. You have this verse in our own verse. I will do all things. I will do it if you want. I can do it together. We can compromise everything through Christ, who strengthens us. The Bible knows how to start sa construction. Pag naging kami ng puso, kaalam namin that in your glory, in your power, you make us able to balance everything. Make us able to even recognize the things and finally to the glory and glory of God. In Jesus' name, amen. Salamat sa tulong sa Ginoo ng kanapian. Kamalanan ko sa sikreto ni Paul na inumpin ko siya sa tanan ng mga butang. Gawin natin si Jesus Christ na natin ipusog sa iyang mawasok na sa sexual na Ginoo. At ito karoon sa mga sinagpan sa pagpapasibang mga balik ang tutulong na sa mga offering para sa mission o para sa tulong sa tulungan ng mga volunteers para assist me.
Ngayon mo nila sa pagtutuloy ng klase ng Malachi chapter 3, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove down your way. Sa pangalan ng Lalito, Diyos sa pangalan ng Lord, nagpasalamat kami na ikaw ang suro sa dalan. Wala kang ibig pagkakabot sa mga kalimon, tungkol ikaw ang nagtatag ng talan, ikaw ang nagtatag ng puso, ikaw ang nagtatag ng skill, talent. Nasa tingin ang katrabaho kami, ang provide ng mga pangulanan, tutupayan ng Panginoon ang mga gusto. Lord, ikaw ang pang-partner nito sa mga work, sa mga business, sa mga pag-studio. Sa ito, Lord, kumula ikaw ang nagpipigil mo kung ikaw ang natag ko abilidad ng mga provide ng internet na ako lang ang ikaw ang trabaho. Lord, mga iuwi mo, sa ika nag-pray, Lord, na ang mga pagkakata at pinag-ibay, gugma, pagpagkita nyo ng nagsasalit na pinag nyo. Nga next day, ikaw mag-provide mo sa mga kailangan. Bless mo ng mga susunod, may kasikasin, gugma, sa pagkakata mo sa mga mundo. Ang nagpapay mo, ikaw ang magiging pagkakalaman sa mga. Yan ito, yan ang ginapasalamat sa ngalan ng Jesus ang mga iwas. Amen. Kalimutan ko na na napasalamat sa offering, ito ang mga sing song. Pray, sing. We are grateful. Alam sa ito ang closing song, away ka nito, find us faithful. Ayon sa kanang kailan, nagyatag sa Ginoo maging pagtulungan ka. Sa kanang i-trust ko ang i-prepare, work, financial, with ang mga lugar na hindi sa iyo sa pagkakas. Dahil ito bilangin, dito sa kalagunan, sa kamatibong, dito
like pool, nagpalayo si Dio. Kaya sa kamunan, at sa mga spiritual status nyo, kaya kami nagulungan ng Dio. Hindi nag-gusto ang Pilipinas, pinawin ko sa mga tama. Dahil sa katalusan, kung katalusan, may mga discouragement, may mga trials na nag-iwag. Salamat sa inyong puso, salamat din sa mga tayo. At ang ayaw din mo sa mga sakit, may mga maintenance din mo. Kung nagawa sa mga spiritual ang tagal ng mga members sa mga family, makaakot din yung connection ng Panginoon. Mga members din sa family wala yung relasyon ng Panginoon. Makaakot lamang ng mga binaan nyo, pinaagi sa mga pagtuloy ng Jesus Christ. The Lord, ang Panginoon nyo sa mga mercy, na ang mga hospital, sa mga tayo-tuloso. Pinatay nyo ang kaayaw ng mga. Kung saan ang resulta, kung saan ang inyong mga inyong ikaw ang mga. Isang ngayon sa mga bigyan ng mga kumutuan, ang semana, sa mga sa mga trabaho, eskwela, mga bagay-bagay. Sa pagkakulit ng sa pusa, ang mga pinagin mo sa iyo. Kung